So ngayon papakita ko paano, i-drawing yung shear moment diagram nito. So siyempre may mga gagawin lang kayo. Unang-una ili-list niyo yung formula. Pangalawa, ano yung mga rules na babanggitin ko, tsaka yung pangatlo kung ano yung technique na gagawin ko. So, yun yung mga gagayahin niyo lang. So, unang-una siyempre dito para masagutan 'to, papansin niyo kasi statically indeterminate 'to tapos may mga fixed pa dulo-dulo. Tawag sa ganito is restraint beam. So, 'pag dalawang beam magkabilaan. So, ngayon gagawin natin, dalawang fix magkabilaan. So, ngayon gagawin natin para ma-solve 'yan, uunahin niyo muna rule number one, kapag may fix ine-extend natin 'to, yung beam, 'yan yung mahaba na 'yan. So, in-extend natin siya at nakakabuo tayo ng tinatawag na imaginary beam. So, assume niyo na lang mayroon ditong beam. So, may point sa beam na 'yan, imaginary beam, may point din diyan. Assume natin point, isipin na lang natin, sige mamaya extend muna natin 'to and extend din natin 'to kasi meron din dito. Basta gano'n, 'pag may fix ine-extend lang 'yan. So, ibig sabihin another point. So, ngayon dito imbes na ABC ang gagawin ko diyan is 1, 2, 3 para mas madali siyang intindihin. So, gagawin ko, 'yan. So, meron tayong point 1, point 2, point 3, point 4, point 5, point 6. So, naglagay ako ng point sa may support siyempre saka dun sa fix. So, ngayon ang second rule, pagdating sa mga imaginary, ang length niyan is always zero. Imaginary nga, eh. Then siyempre kung zero is length, gano'n din sa moment. So, ibig sabihin, pagdating sa mga ganito, ang moment dito is, ang moment sa 1 is zero. So, ang length naman sa 1 is also zero. Dito naman, moment sa 6 is zero, length sa 6 is also zero. So ngayon, gagamitin kasi natin dito yung tinatawag na three-moment equation. So ibig sabihin, tatlong points ang kailangan included sa gagawin natin. So dito, syempre, ang flow natin is pa ganun. So start muna tayo sa tatlo, first three. 1, 2, 3. So yan muna. So assume natin, this is 1, 2, 3. Then ngayon, sa three-moment equation may sinusundan tayong formula. That's M1 L1 plus 2M2 times L1 plus L2. Then plus natin sa M3, L2 plus itong 6A all over L1 plus 6AB all over L2 is equal to dito 6EI. Yan. So medyo malabo. Yan, so hanggang dito. So based dito, itong height 1, height 3 kasi na to. So mapapansin nyo walang ibang given, ito lang, yung big diagram lang. So wala tayong EI. Sabi kasi dyan EI constant pero walang value. So ibig sabihin, base pa lang dito, ang height 1 kasi ang height 3. Pag dito sa 1, 2, 3, dito, kung papansin nyo, so, isipin natin, sige, kunyari 2, 3, and 4. Kasi yung imaginary, wala naman talagang deflection yan. So ngayon dito, base dito, yung height kasi is deflection, ibig sabihin nun. So ngayon, pag may support kasi dito, sa pagitan nito, kunwari walang support dito tapos ito yung beam na tinutukoy mo. Ngayon, may deflection yun pag walang support na to. Pero pag nagkaroon ng support, aangat yung deflection dyan. So ibig sabihin, magiging flat na to. Kaya itong height 1 tsaka height 3, pagdating sa tatlong equation is nagiging 0. Pero hindi laging ganun. Minsan kasi kino-consider natin dalawang support lang. Then, ayan, meron yung first span tsaka second span. So, meron yung deflection. So, pwede mo makuha to. Pero dito, sa problem na to, wala naman tayong height. So, that's why magiging 0 na to. Yan. So, yan yung susundin natin. So, itong dalawang to, it's tinatawag na three-moment factor. So, mamaya papakita ko yung technique kung paano natin makukuha yan na mabilisan. So, based dito, meron tayong 1, 2, 3, di ba? So, yun yung first na gagamitin natin, itong tatlo. Ngayon, syempre, mayroon din tinatawag yan na span. So, yun yung variable L. So, length 1 for first span, that is 0. Kasi, di ba, from 1 to 2, that is 0. So, ngayon, walang length yan kasi imaginary. 2 to 3, ang span yan is 8 meters. So, kaya L2 is 8. So, parang bumubuo ka lang ng ganito sa imagination mo. Ito yung point 1, point 3, ito yung span 1, 0. Ito naman 8. Ganyan. Bumubuo ka lang ng ganyan sa utak mo. Ngayon, ang gagawin natin dyan, susundan na natin to. Mabubuo na natin yung una. Pero hindi pa kompleto. So, M1, that's ano to. Tapos yung length 1, 0. Plus 2M2. So, M2 pa rin naman.
First span, 0. Second span is 8. So, 0 plus 8. That's 8. Plus M3. Tapos yung second span, 8. Then ngayon, kukunin naman natin to. Ganyan na lang. So, ngayon, para makuha to, first, 6AA all over L1. So, ngayon, para makuha mo to, pag ito kasi lang ang drawing, kunyari, eto, 1, 2, 3, tanggalin mo to. Kunyari, i-drawing mo lang kung ano lang yung 1, 2, 3. Pag yan lang ang tinitikoy mo, pagdating sa A, ito yung clue ko dyan. Pag A, 6AA, ang kinukuha ko yung middle muna. So, that's 2, di ba? So, ngayon, left ang A, tapos B naman ang right. So, ngayon, ay kukonsider ko sa drawing is yung ito, yung 2 tsaka 1. So, kung papansin mo, ano bang meron dyan? Imaginary. So, ibig sabihin, pagdating sa 3 moment factor, 0 din yan. Kasi wala naman talagang value. Wala. At ang A kasi is area. So, wala namang area dito. So, wala talaga yan. So, ngayon, doon naman tayo sa 6AB all over L2. Ibig sabihin ng L2, second span. So, ngayon, dito, gitna uli. So, kung papansin mo, yung L2, di ba itong 8? So, ibig sabihin, right tayo. So, itong consider natin sa drawing. So, pagdating dito, ito lang iisipin mo, ito lang yung makakasama sa drawing. So, makakat tong uniform distributed load, then matitira yung 50 pa rin kasi uniform mo. Ibig sabihin, 50 rito, 50 pa rin dito. So, ngayon, hindi siya tulad ng triangular load. So, kahit i-cut mo siya, 50 pa rin naman to. So, ang may iba lang yung distance. So, ngayon, mangyari, drawing ka lang ng dalawang magkabila, dulo. Tapos, i-drawing mo yung natitirang load. So, ito yung 2, ito yung 3. So, mapapansin mo, dulo to dulo yung uniform distributed load. So, magiging 50. Tapos, anong distance niya? 8. So, meron tayong meron tayong formula dyan. Ang 6AB all over L2 or 6AA over L1 ng ganito, uniform distributed load, kapag rectangle, dulo to dulo siya ng point, kunyari nandito. Ang formula mo dyan is WL cube over 4 lang. Ganyan lang. So, ano yung W? 50. So, kompleto na tayo. 6-4 ang sagot. So, ngayon, kompleto na natin yung equation. So, based dito, 0 na to. Cancel na to. Yan. So, mapansin nyo, 16M2, 8M3, 6-4 plus 0. So, yun yung mga nakuha natin. So, based dito, syempre, ito yung magiging equation 1 natin. Or kung gusto nyo ma-simplify, ilabas nyo to. So, magiging ganyan siya. So, ito yung magiging equation 1 natin. By the way, paano ba malalaman kung ilang equation ang gagawin ko? Based dito, ilan bang unknown? So, ilan ang support? 1, 2, 3, 4, 4. So, ibig sabihin, kailangan natin ng 4 na unknown, equation. Kasi 4 na equation, 4 din dapat yung unknown variable. So, based kasi dito, may fix tayo. So, meron dyan mga reaction. Ganon din sa mga support. So, hindi naman natin siya makakancel or makakuha kasi pag nag-cut tayo rito, piliin man natin yung left, meron pa rin ditong unknown. Piliin naman natin yung right, meron pa rin ditong unknown. That's why hindi tayo makakapagbawas ng unknown variable. So, ngayon, stay tayo sa 4. So, ngayon, 3 na lang. So, next, pag tapos na tayo equation 1, next, dito naman. So, tapos na tayo sa 1, 2, 3. Doon naman tayo sa 2, 3, 1. Hanggang sa makaabot lang tayo ng 6. So, mapapansin mo kasi, 1, 2, 3, first equation, 2, 3, 4, second equation, 3, 4, 5, third equation, then 4, 5, 6 is fourth equation. So, makukompleto natin siya. Then, ngayon, mag-system of linear equation lang tayo doon. Pwede mo naman i-calculate technique, mamaya papakita ko. Then, pwede makukuha mo yung sagot. So, yun. Yan. So, second at 3 moment equation. So, 2, 3, 4. So, ang first span natin dito, 2, 3, 4. Ito yun. First span, 8. Second span is 8.5. So, yan. So, ngayon, babuin na natin gamit ito ulit. Yan. So, nabuo na natin siya. So, yung M1 is yung M2 dito. Then, yung L1 is itong 8. Then, plus 2M2. So, yun yung pangalawa. Itong M3. Then, ito namang 8 plus 8.5. Ito yung L1 plus L2. Then, ngayon, magiging M3. Then, yun. Ganun lang. Ulit-ulit lang din. So, ngayon, sunod dyan is kukunin natin 3 moment factor. So, paano yun? Ganun ulit. 6AA all over L1. So, paano natin malalaman ngayon dyan? So, ano pa yung 3 moment? 2, 3, 4. So, 2, 3, 4. Kunin mo yung gitna. Then, kunin mo yung left. Yun yung magiging A. Kunin mo yung right. Yun yung magiging B. So, ngayon, based dito, kung ito yung 2, 3, 4, takpan mo lang yan. Ito yung magiging A mo. So, ito yung pagbabasehan natin. So, mangyari,
drawing ka lang dalawang dulo. Then ngayon ang mangyayari dito, 50. Tapos sunod ano yung length. Yan, so ganyan ulit ang mangyayari. Kung babasin mo dulo to dulo eh. 'Di ba? Cut mo lang yung ano. So mangyayari kung ganyan, so syempre ganun ulit yung formula. WL cube all over 4. So same lang yan, mapa A man yan or mapa B. Same lang yung magiging formula kapag ganito. Ganito yung scenario ha, ganito yung procedure. So ngayon, mangyari 50 times yung length 8. So same lang din yung sagot, 6/4. So next naman yung 6AB all over L2. So ganun ulit. Cut mo to, yung gitna, then papansin mo, ito yung included. So ngayon, dapat ito yung mga load na makikita mo dun sa first, sa beam. Yan, so papansin mo rito, yan na siya. Ngayon, may technique dito para mas madali siya makuha. Kasi di ba ang formula kapag rectangular, kapag ganito yung kapag dulo to dulo, ganito yung formula. Pero kapag may space na siya sa gilid niya, for example, ito lang consider mo, yung box na yan, may space yan sa gilid, di ba, hanggang dito sa dulo. That's 5 plus 1.5, 6.5. So, iba na yung formula dyan. Paano yun? Yan, ganyan kasi siya pag may mga space dito. Yung space dito sa left side ng box, that's A. As dito naman sa D. So, ang pattern ko dyan para malaman ko yung A, B, C, D. Ang A, kunyari, di ba nagdodrawing ako ng dulo to dulo, yung hati na yan. So, from that side, papunta rito sa pinaka-kilid lang ng box, A yon. Then, sunod B pa ganon, then C pa ganon, then D pa ganon. So, ang ikot ko pa ganon, A, B, C, D. Ano lang. So ngayon, based dito, kung ito yung box, di ba? Kung ito yung dulo, ay kung dito muna sa 50 So, kunyari 50, yan. So, hatiin natin, tapos ito yung 40. Ano yung A, B, C, D niyan? So, meron din dito, A, B, C, tsaka D. So, based dito, ang A nito, di ba? Dahil wala siyang space dun sa gilid na to, 0 yun. Ayan o, di ba kailangan kasi ng space eh. Pagdating sa B naman, ang B niya naman from dito sa side na to, papunta dun sa dulo ng box, kabilang dulo. So dito yon 2 meters yun, di ba? Ito yun o. Ganun din dito. So 2 meters yun, yung B. So that is sunod, yung dito naman. So pagdating sa C, from that point, papunta naman sa kabilang dulo. Dito sa point, papunta sa kabilang dulo. Ano yun? 5 plus 1.5. That's 6.5. Tapos sunod naman yung D. From dito sa dulo, papunta naman sa kabilang yung simula. So from dito sa dulo, papunta rito sa pinaka-umpisa. So that's 50. So ibig sabihin, 2 plus 5 plus 1.5 is 8.5. So ibig sabihin, umabot na siya hanggang sa dulo. So ngayon, sunod gano'n naman dito sa 40. So isipin nyo, ayan lang yung box dyan. So dito, base dito, ang A is from dito sa side, papunta rito sa side ng box. So mga 2 meters tayo. So 2. Then pagdating sa B, from dito sa dulo, papunta sa kabilang dulo ng box. So that's 2 plus 5, that is 7. Then pagdating sa C naman, from dito sa dulo, papunta sa kabilang dulo ng side. So that is 1.5. Tapos next naman yung D, from dito sa dulo papunta sa pinakaumpisa ng box. That is 1.5 plus 5. Nandito na tayo. 6.5. So ayan, nabuo mo na. Then paano naman makukuha yung formula niyan? Ito kasi yung magiging basehan natin dyan. So, it's either A man yan or B man yan. Ganito kasi pag A or left side, di ba? Pag A, left side, ganun. So, pag A kasi, ang magiging formula natin dyan is pattern is W over 4L multiplied by B squared, 2L squared minus B squared minus A squared times 2L squared minus etc. Ang pattern dyan, simula tayo sa B, simula tayo sa pangalawa, di ba? Pag-partnerin natin yung A, B, C, D. AB, yun yung magka-partner. CD, yun yung magka-partner. Ang AB ginagamit sa left side, yung A. Yung CD naman dun sa right side or yung B. Diba? Diba meron din tayong 6AB. Buuin natin yung 6AB. Yan. So ngayon, kung mapansin nyo, yung 6AB, ang gagamitin natin doon is CD. Kasi dito sa 6AA, ang ginamit natin dyan is AB. So, ang pattern dyan, mauuna muna yung pangalawa, which is yung B, bago yung A. So, isipin nyo, ayan lang yung pattern na.
W over 4L multiplied by B squared times 2L squared minus B squared. Ito, mauulit lang yan. So, ayan o, para naulit lang. Pero naka-minus. So, para mabuo natin 6AB, di ba ang nandito is CD. Ngayon, ang gagawin natin, ito muna, copy muna natin yan. W over 4L multiplied by, so doon muna tayo sa pangalawa, D squared. So, D squared multiplied by 2L squared minus D squared. Tapos, i-minus naman natin yung pangalawa, which is C. Copy lang natin to. Kanto lang din, C squared multiplied by 2L squared minus C squared. Pag chinek nyo, same lang. Di ba? May pattern lang. So ngayon, paano na natin makukuha to kung naka 6AB tayo? Kung itong gagamitin natin formula, ang gagawin natin dyan, ito kasi, may 3 moment factor tong 50, may 3 moment factor din tong 40. Ina-add lang natin yan pag dalawa yung load dito sa isang beam na to, or may point load pa siyan, i-add din natin yung 3 moment factor nun. Ganun din kapag may triangular man. So, yun, i-add lang lahat. So, ito may 3 moment factor, kunin muna natin yan. Ganun din dito. Yan, so ngayon, ito siya. So, ngayon, gagawin natin, start tayo sa formula. W muna. So, 50 muna tayo. So, W dito, 50 over 4L. So, ang L natin dito, span 8.5 multiplied by D muna, D squared, multiplied by 2L, ang L natin, ito 8.5, tapos squared minus 8.5, squared 10, that's D, ayan siya. Tapos minus natin sa C naman, so kung C natin sa 50 is 6.5 squared, times 2 times L, 8.5 squared minus 6.5 squared. So ngayon, same lang din dito, add, ito namang 40, yung 3 moment factor naman ng 40. So 4 times 8.5, yan, tapos ngayon yung ito naman, ganun din, D squared, 6.5 multiplied by 2L squared minus D squared, 6.5 pa rin, minus C naman, C that's 1.5 squared, multiplied by 2L squared minus 1.5 squared. So pag ganyan, gagawin nyo, ang tiktik dito, ito muna yung sagutan nyo, bago nyo i-multiply dito kasi para hindi mamali. So, possible kasi magkaroon ng error, lalo na pag-exam. So, 900 multiplied by 50 times 4, ay 50 over 4 times 8, parang ganun. So, ito naman, ganun din dito. So, magiging 4,000 to, then multiply mo dito, ang magiging sagot ito. So, nakadepende sa decimal na gusto nyo, 6029.41. So, okay na tayo sa A and B. So, check na tayo dito, 3 moment factor, ayan, sa A tsaka sa B. So, yan, kung mapapansin nyo, itong 33, sinimplify ko lang yan dito sa part na to. Saan yan? Ayan siya, 2 plus 8, ayan, 8 plus 8.5, then ngayon, makukuha mo na yan. So, nilagay ko lang ulit dito yung 3 moment, yung A tsaka B. So, yan, kung gusto nyo pang mas simplified, so, i-add nyo lang to, then lipat nyo sa kabila, para same sa first equation. Yan, so kung papansin nyo, okay na siya. So, ito, pag sinimplify nyo to, magiging ganito yung value. So, lilipat nyo lang sa kabila, magiging negative. So, ito yung equation 2 natin. So, next equation 3. Next cycle. So, okay na tayo sa 2, 3, 4. Next, 3, 4, and 5 na tayo. So, after ng 3, 4, and 5, 4, 5, and 6 na. So, ganun. So, next, 3, 4, and 5 na. Yan, 3, 4, 5. Tapos, yung first pa natin sa 3, 4, that is 8.5. Dagdating naman dito, that is 6, 3, 2, and 1. So, okay na. So, next naman, gawin ulit natin yon. So, base dito, ang M1 natin is M3, L1 natin is 8.5, plus yung formula kanina, 2, M2, ano yung M2 natin? Magiging M4, times yung L1 plus L2, that's 8.5 plus 6, plus M3, ano yung M3? Magiging M5, times yung yung L2, that is 6, plus yung mga 3 moment factor equal to 0. So ngayon, kukunin ulit natin yon, ganun na ulit. 6AA all over L1, then drawing mo lang dito yung diagram para di ka malito. So kung ito yung 3, 4, and 5, so hanapin mo yung middle, so 4 yun, kunin mo yung left side. So ito yon. Ito ulit yung ito-drawing mo. So, base dito, magiging drawing mo pag ano. Yan, so ganyan ulit yung drawing niya. Pero meron naman na tayo niyan eh. So nakuha na rin natin yung ABCD. Ang gagawin na lang natin, mag-iiba lang tayo ng side. Diba ito rin naman yun? So kukunin din natin yung ABCD niyan. So same pa rin naman yung lalabas kasi wala naman nagbago dun sa drawing. So ngayon ang mangyayari, pero dito ang pagbabago naman. Pagdating dito, 'di ba, ang ginakuha natin yung B, ibig sabihin yung right side.
ang gagamitin natin doon is CD, yung pattern na CD. Pero ngayon, nasa ano na tayo, 6AA. So ngayon, ang magbabago lang dyan is yung mga letters. So kung sa A, AB, dito naman sa B is CD. Ngayon, gagamitin natin sa A is ito, yung first equation na ginawa natin, B and A. So mauuna lang yung B, pangalawa yung A. So ganun. Yan, so kung ayan ulit, so ayan ulit. So ngayon, gagawin natin W over 4L. So ayan to. Then ngayon, ang magbabago na lang, start tayo sa B. So that is, di ba, ito yung pattern natin. Yan, so ito yung B2. Tapos ngayon, multiply by 2L squared, ito, minus 2, ganun pala yan, B squared. Tapos minus 0, bakit 0? Kasi ang A natin dyan is 0. Ngayon, 0 multiply mo by something is still 0. Kasi di ba A squared multiply by 2L squared. So nakamultiply siya sa buong parenthesis. Ayan o. So yan. Pag naging 0 to, 0 na itong buo. Kaya magiging 0 na to. Ngayon, ipa-plus naman natin dun dito naman sa pangalawa. Ano naman 3 moment factor niyan? So ganun ulit. W over 4L. Tapos multiply by 7 squared. Ito, 7 squared, that's B nitong So, multiplied by 2L squared minus 7S squared. Then ngayon, i-minus sa A squared, 2 naman, 2 squared. So, ito, okay na. Then ngayon, pag sinimplify mo muna to, tsaka ito, makukuha mo to, 562 dito, 417.5 naman dito. Then, equal naman pag sinimplify mo ng buo. So, magiging 5670.59. So, okay na tayo sa A. Doon naman tayo sa B. So, di ba nasa 3, 4, 5 na tayo. So, pag nag-cut ka dito sa 4, sa gitna, papansin mo, piliin mo yung right. So, kung papansin mo, ang mga meron dyan is point load. So, ibang formula na yan. Yan, so magiging ganyan yung drawing niya. So, ngayon, paano natin makukuha yung 3 moment factor niyan? So, based dito, kung B ang hinahanap, ang formula kasi kapag point load, that's PA all over L multiplied by L squared minus A squared. Yan yung pattern. Pagdating naman sa B, pag B naman ang hinahanap, so ngayon, B ang gagawin natin dito. PB all over L multiplied by L squared minus B squared. Yan, ulit-ulit lang. Pag inulit-ulit mo yung pagsusulat nito, magkakaroon ka ng muscle memory kung saan niya yung magsusulat. Then sunod, ang gagawin naman natin, so ang gagawin natin, kung ito yung pattern, so kunin mo lang yung 3 moment factor na itong unang point load, ganyan lang kasi yan eh, dito nang galing yung formula na yan. Isang point load lang. So ngayon may 3 moment factor gamit to. Then 3 moment factor din gamit to. So i-add lang ulit pag dalawa. So ngayon gagawin natin dyan. Yan. So ngayon ang P natin dito yung value ng load. So point load 110 multiplied by B. Ang B natin papunta sa right. Ibig sabihin itong side na to yung tinutukoy natin. Itong side na to. So that's 2 plus 1, that's 3. Over L1, that's L, that's 6. Tapos ngayon, L squared, 6 squared minus 3 squared. Ganun. Ganun din dito, add mo naman 100 times yung B, papunta rito, 1 all over L, 6 multiplied by 6 squared minus, ayan, ganun, 1 squared. So, ngayon, pag in-add mo yan, makukuha yung value. So, ito yung magiging value natin. Okay. Yan. So, pag binalik na itong 3 moment factor, nilagay natin dito sa ginawa natin equation. So, ano yun? Ito. Ngayon, mangyari, ito yung A, ito naman yung B. So, nilagay ko siya rito. So, ito, bakit naging 29? Kasi ito, ayan, 2 times 8.5 plus 6, makukuha mo ito, 29. So, simplify mo para mas same sa kabila. So, yan, buo na agad. So, ayan na yung equation 3. So, para maka-equation 4, gano'n lang uli. Paulit-ulit lang naman. So, ngayon, kung tapos na tayo sa 3, 4, 5, doon naman tayo sa 4, 5, tsaka 6. Yan, so based dito, ang first span natin sa L1, 4 to 5, that's 6. Ang L to 2 is 0. Bakit ka 5, 5 to 6? Di ba yung 6, imaginary na yun? So, ngayon, imaginary dito, ang length nito is 0. So, ganun. So, okay na. So, yan na siya. So, M4, yan yung M1 times L1, 6 plus 2M2. So, 2M5 times 6 plus 0. Yan, paulit-ulit na. So, kunin mo natin 6A to. So, based dito, ang 4 and 5 yung magiging A natin. So, kasi ito yung 4, 5, 6. Gitna yung 5, left yung A. Tapos yung B naman is yung sa 6. So, based dito, kung mapansin nyo, kung kukunin ko yung sa B, di ba 0 naman na to? Kasi ang 3 moment factor ng imaginary is 0. Okay? So,
Yan, so ganito yung sa A. Baka magtaka yung iba kasi 'di ba same lang naman sa nauna. So pero ang pinagkaiba naman kasi nun dahil A na ang tinutukoy natin, ang ilalagay natin dito is PA na hindi na PB kasi ito yung PB ginamit natin 'di ba? So ibig sabihin from that point sa load papunta sa right, yun yung B. Pag A naman from that point papunta naman sa left. So dito ang gagawin naman natin 6AA all over L1 same pattern. So P muna magiging 110 times yung A that is from point papunta rito 3 all over ano yun L tapos ano yung L 6 no 6 multiplied by 6 squared minus 3 squared. Then plus naman natin dito sa pangalawang load 100 yung P times yung A from that point papunta sa left that is 5 all over L 6 multiplied by 6 squared minus 5 squared. Tama naman no? Point papunta rito. Yan, so magiging value niya is ayan. So 110 okay naman na yan. So magiging 2401.67. So paano naman pagdating sa B? So pagdating naman sa B, 'di ba sabi nga natin so dahil ang right side ng 3 moment na yon is imaginary o mangyari zero yon. So yan yung kompleto na. Yan, so ito na siya. So ngayon, ito yung 'di ba, 6M4 tapos 12 kasi 6 times 2. Tapos ngayon, M6 magiging 0 so cancel na 'yan. So ngayon, dun tayo sa first ito yun 'di ba? So plus yung 0, so wala na, hindi natin sinali, equal to 0. So okay na 'to. Ngayon, lilipat lang natin sa kabila para maging equal. Yan, kompleto na.